Sabi niya. Bakit? Kasi gutom na tayo. Ano na tayo? Sakop na tayo ng mga kaaway. Ang sabi ni King Josaphat, sabi niya, ikaw, sabi niya, bukas, wala kang pagkaing matitikman. O wala kang isang tinapay na matitikman. Sabi dun sa tao yun. Mga kapatid, kinabukasan, may nagbalita, sabi niya, may nagbalita doon, sabi niya, mahal na hari, sabi niya, yung kampo ng kaaway, wala ng tao, ang daming pagkain doon, ang daming hayop doon, ang daming doon, sabi, ganun ba, nung binuksan ng king, mga kapatid, yung tinatawag na kanilang gate, nung kanilang kingdom, lahat po ng tao nagtakbuhan, mga kapatid, at yung tao na naglait, mga kapatid, doon sa hari, mga kapatid, ay inapak-apakan. Ha? Ano tawag doon? Yung nangyari doon sa na-stampede, mga kapatid. Siya lang kaisa-isang na-stampede at hindi nakatikim ng tinapay kinabukasan. Amen? Anong dahilan, mga kapatid? What? Because of worship. Because of prayer and fasting and worship unto the Lord. Kaya kung ikaw'y mananalangin, mga kapatid, kinakailangan merong lasa sa harap ng Panginoon. Amen? Meron po itong tinatawag na season of souls. Every sacrifices that you made, kinakailangan pong may lasa sa harap ng Panginoon upang ang iyong ginagawa ay maging kaaya-aya sa harap ng ating Diyos, mga kapatid. Kung ang Diyos ngumiti sa iyong ginagawa, every time na nag-smile ang Panginoon, tuwing ngingiti ang Diyos, mga kapatid, ay pagpapala sa Panginoon, ay pagpapala sa kanyang mananampalataya. Amen? Amen? Sabi ng Lord, the joy of the Lord is my strength. Pag ang Diyos, mga kapatid, ngumiti, mga kapatid, meron sigurado yung pagpapala na dadating sa bawat isa sa atin. Amen. Palapakan natin, Lord. Hallelujah. That's why salt in every sacrifice that you make, obedience also is a sacrifice. Worship is a sacrifice. Prayer is a sacrifice. Ito pong ginagawa natin, sacrifice. Ang gusto ng Diyos, lagyan mo ito ng asin. Ano yung asin? Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ito'y may lasa sa Panginoon. Kung ikay nananalangin, dapat may lasa ang iyong panalangin, may power, may authority ang iyong panalangin. Kung ikay nagpa-fasting, dapat siguraduhin mo, mga kapatid, na ito po'y kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Kung ikay nag-worship sa Diyos, mga kapatid, kinakailangan ito po'y pinaka-the best na worship sa Panginoon. Kung ikay nakikinig ng salita ng Diyos, dapat kailangan makinig ka ng salita ng Diyos na totoo, mga kapatid. Hindi yung pagpasok dito, labas dito sa kabilang tenga. No. Nandito ka because this is the time ng pagpapasalamat sa buhay na Panginoon. Amen? This is the time of worship. This is the time of prayer. This is the time na ikaw at ang Diyos, mga kapatid, ay mayroon tinatawag na magkaroon ng covenant. Amen? Kaya pag nandito ka, mga kapatid, kalimutan mo yung kung anong meron ka sa bahay. Pag nandito ka sa church, kalimutan mo yung tinatawag na mga bagay na kahit utang, kalimutan mo yan. Amen? Yung problema, kalimutan mo yan. Alisin mo yan. Huwag mong dalahin dito sa church. Dalahin mo yan o ibigay mo sa Panginoon dito. Amen? Pag nandito ka, ang iniisip mo problema, hindi ka makapag-worship sa Panginoon. Ang worship mo walang lasa. That's why, sasabihin mo, ano ba yan? Hindi ako na-feel ng presence ng Panginoon. Bakit? Kasi ikaw mismo, mga kapatid, walang salt ang iyong sakripisyo sa Panginoon. Amen? Ikaw mismo, mga kapatid, malumanay. Ikaw mismo, malamya sa pagsamba sa Diyos. Pag pumunta ka dito, bigay mo yung pinaka-the best mong damit. Why? Because yung king, ay yung harapin mo, mga kapatid, hindi si Pastor. Hindi si Pastor Fred. Hindi si Pastor June. Kundi yung si Jesus Christ, yung King of all kings, mga kapatid. Amen? Amen? Hallelujah.
Kaya napaka-importante mga kapatid yung soul. Yung covenant of soul, very important. Lastly, the last person. Okay, but before that, David, kaya si David, mga kapatid, kaya nga, may mga awit tayo eh. Ano ba yung awit natin? When the Spirit of the Lord that is in my soul, I can sing, I can dance, I can worship like David dance, like David worship. Bakit? Kasi si David, mga kapatid, grabe siya magpuri. Sobrang sarap, sobrang tamis sa presensya ng ating pong Panginoon ang pagpupuri ni David. That's why because of that, God made the covenant unto him. Ginawa siya, sabi ng Bible, sabi niya, a man after his own heart. Dito mismo, unang-una sa puso ng Diyos, si Haring David, mga kapatid. Kung ikaw at ako magiging katulad ni Abraham sa pagsunod, magiging kaibigan ka ng Diyos. Amen? Kung ikaw at ako magiging katulad ni David sa pagpupuri sa Panginoon, ano ka? Magiging katulad ka ni Haring David sa puso ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, every time you raise your hands, every time na ibubuka mo ang bibig sa pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid, blessing, power, and authority comes. Why? Because God made His promise unto David, and God made His promise unto you, na katulad po kay Haring David. Amen? Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Alam nyo, tinawag siyang a man after his own heart. And because of that, he made his covenant unto him. Ang sabi niya, well, David, dahil ganun ka magpuri sa akin, David, dahil ganun ka maglingkod sa akin, ang sabi niya, walang ibang hari sa bayan ng Israel, walang ibang magiging hari na uupo sa bayan ng Israel, kundi galing lamang sa lahi mo. And take note, you and I is the spiritual seed come from David. Ikaw at ako, mga kapatid, yung espiritu mo ay binhi galing sa lahi ni Haring David, mga kapatid. Kaya nga ang kaharian ay pinamana sa iyo at sa akin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kaharian sa iyo at sa akin ipinamana. Amen.